Agay ang ating matunghayan po rito, chapter 3 ng Mark at saka verse number 14. Okay? Ready po? Begin. Pumili siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol. Hinirang niya ang mga ito upang makasama niya at isugo upang mangaral. Pagpalainawan ng Panginoon ang kanyang salita at tayo po ay lumapit sa Panginoon sa panalangin. Salamat, Panginoon. Isa pang pagkakataon na binigay nyo itong inyong araw ng linggo upang kami ay makakapagtipon-tipon katulad po sa nabanggit ni Pastor Joe. Mga tinawag, mga pinili nyo at yun lang po ang talagang naghahangad, may naisin, mayroong desire na talagang makaparito sa araw na ito, sa pagkakatipong ito. Ihanda niyo po kami ngayon, Panginoon, at ipaintulot niyo ang kalooban niyo na kami ay inyong tinipon at binigyan pa ng pagkakataon ay matutupad. In Jesus' name, Amen. So, ang ating patuloy po na pag-aaral, pwede natin konting volume. Sa ating discipleship po ay, formula for discipling or disciple making. Formula, dito po sa verse na ito, makita natin ang formula. Formula, no po, ng pagkakaroon o paggawa ng isang alagad, yun, o kaya pagiging alagad. At bago ko po banggitin ito, kaninang umaga talagang medyo malaking surprise sa akin na nagsagawa na po ng tinatawag na water cleansing ceremony. Now, hindi po yan ang ginamit. Kung tignan niyo po sa YouTube, ang tawag nila water libation ceremony. Alam niyo po ang ibig sabihin yan? Kung babasahin po natin yung Numbers 19 now, next Sunday, naisip ko po na, kasi may mga nagtatanong, Pastor, ano ba yung red heifer? Yun, maski yung nasa labas ng ating gawain, nagtatanong, anong ibig sabihin ng red heifer? Na, ano nyo ba yan? Sino nakarinig niyan? Red heifer. Hindi nyo talaga, kabisado. Okay. Hindi yon hyper. Alam iba naman yon. Heifer. F. Yon po ay baka na kulay pula. At ang red heifer ay wala sa ating history sa loob ng 2,000 years. Wala yon. Ngayon lang nagkaroon ng red heifer. Na medyo pauna na ito. Sa Numbers 19, kailanganin ng 5 na mga red heifer bago magsimula yung tinatawag na
temple worship. Halimbawa po, bago lang tayo yung templo, nangailangan sila ng 5 heifers, pula, na mga baka na, ano pa yan, 1 year old, up to 2 years old. Pagka humigit ng 2 years old, disqualified na. Para sila po ay ialay, susunugin sila, no? Actually, animal sacrifice. Tapos sila po ang kanilang abo, yun po ang gagamitin para ihasik, no po? Sa panahon ng worship. Now, pagkatapos po niyan, sila po ay magkaroon ng water cleansing ceremony. Dapat sila ay kumuha doon lang sa spring na within the compound ng Temple Mount. At yun po ay symbolically parang kanilang ibuhos, no ho, para sabihin na malinis na ang lahat. Now, sa loob ng 2,000 years, hindi po nagkaroon ng temple worship sa simpleng kadahilanan na wala naman pong templo. Ngayon po, marami ng sabi-sabi, marami ng mga balibalita, magkakaroon na talaga ng third temple. Now, noong last lang po, 2 days ago, kahapon lang yata nagkaroon sila ng water libation or water cleansing ceremony na nasa Old Testament ang water cleansing ceremony. Bakit nila ginawa yun? Dahil yun po ay prescribed sa Old Testament para po sa paghanda sa kanilang mga sarili, mga rabbis o kaya mga pare, no? Para sila ay magsimula na sa temple ceremony. Hindi po sila pwede na magsimula o kaya yung commence sa tinatawag na temple ceremony hanggat hindi po nagkaroon ng water cleansing ceremony na tinatawag kahapon na water libation. Bagong term sa akin yon, ceremony. Na nagde-declare sa kanila malinis upang isagawa na ang temple worship. Now, isa na lang po ang hinihintay para sila ay makumpleto ng karapat-dapat. Iyon pong pagsunog ng 5 red heifer. Dahil ang red heifer, nagsisimbolo yon sa blood. Yung blood of the lamb, na bago sila ay, naalala nyo, umalis mula sa Ehipto, sila muna ay nag-alay, hindi ho ba, ng yung isang tupa. Now, sa Old Testament din, bago nagsimula ang kauna-unang temple worship, kasi nasa tabernacle lang sila, nagkaroon din sila ng yung cleansing ceremony. 5 mga heifers ang kinakailangan at magkaroon sila ng water libation ceremony. Yun po. Ang kulang na lang talaga ay templo. Temple. Pero sabi ng mga
authorities sa tinatawag na yung Institute for the Temple Institute pala, international po yon. Ang materials ng temple, andyan na. Alam naman ninyo papaano po magpapatayo ngayon. Prefab na. Sa loob ng ilang araw, mapatayo na nila ang templo. Napansin niyo po yung mga bagong technology ngayon? Yan nga po napansin ko doon sa Valenzuela. Yung manugang namin, ay nagpatayo. Yung hindi na kailangan na ikaw ay maglalagari ng ng board para gawing pangporma. Andiyan na, may prescribe na siya na board, na porma. Pagdating doon, salpak-salpak lang, no? Ito kailangan ng yung pangsahig. No. Sa bago ngayon, hindi na, naka-prefab na. Kasalang nila yan, tapos kung kailangan ng concrete, magbuhos ng concrete. Kaso lang, hindi na kailangan talaga ang concrete ngayon. No? Puro bakal. Yan na po. Napansin nyo? Yung mga, punta kami one time doon sa Antipolo, yung bago nakapihan dyan, tapat lang po ng Rizal Provincial Kapitolyo. Yung bagong nila, kapihan nila, ay puro bakal. No? Pati haligi, gano'n. No? Walang problema sa kanila kung ipatayo nila, hindi katulad ng temple ni Solomon na nag-take ng 40 years upang yun ay ma-kompleto. Pero sa ngayon, days lang po, pwede na. At ang nakakapagtaka po ay bakit na kanila nang inunahan ng yung cleansing ceremony. Kasi yan po ang mga prerequisites bago mag-operate o mag-commence sa temple worship. Water libation, yung tawag na now, nandyan na, nanggaling sa Texas, isa pa. Yung Christian, na siya po ang nagpadala ng 5 na mga red heifer, ito po, no? Kanyang naramdaman na siya ay inuutusan ng Panginoon. Ikaw ay mag-breed ng red heifer. Ulitin ko, sa loob ng 2,000 taon, wala pong red heifer. Nung nag-breed siya ng 5 red heifer, 5 ang lumabas na yun nga, red heifer. At kinakailangan, ito po, napaka-tumpak talaga po ang salita ng Diyos. Kinakailangan na ang ialay nila na red heifer ay hindi bababa sa 1 year old at hindi lalampas sa 2 years old. Ang nandoon ngayon sa Israel, na lumanding doon sa Ben Gurion Airport, 1 year old pataas. Pag umabot na ng 2 years, disqualified na sila. Kaya, mga kapatid, buwan na lang ang bibilangin. Kasi wala nang red heifer. Sa loob ng 2,000 years, walang red heifer. Andyan na. Parang nagkatugma-tugma, no? Nagkasalo-salubong itong mga katuparan ng prophecy. At ulitin ko, kahapon lang, gumanap na sila ng water cleansing ceremony prerequisite upang yung mga pari
mga rabbis at saka mga saserdote ay mag-perform na ng temple worship. Kamangha-mangha po talaga. Nakuha niyo ba ang nito? Parang kasi may nagtanong sa akin, sabi ko, ay, malalim yan. Wag mo nang palibugon ang ulo mo kay Bisaya man. wag mo nang yung pasakitin yung ulo mo kung ano yung ibig sabihin ng red heifer. So mga kapatid, idugtong ko dito sa ating topic kasi parang out of topic tayo. Kasi po, ang sabi ng Panginoon, go into all the world and make disciples of all nations. Nandito pa tayo. Nasa ground zero pa tayo. Nasa square one pa tayo. Ang ibig ko sabihin po ay kung ilang buwan na lang, bumawi na po tayo. No po? Gagawin na natin itong Great Commission. So, number 1 na atin pong tatalakayin diyan po, no? Alinsunod sa sinabi ng Panginoon sa Mark chapter 3 verse 14, kung magkaroon man ng mga disciples, kinakailangan pipiliin ng mabuti. So, sinasabi rito po sa verse 14 ulit, pumili siya, ang Panginoong Yesus, ng 12 na tinawag niyang mga apostol. Now, dalawang mga words na agad-agad, no, nag-attract o nag-catch sa aking attention. Number 1, select. Pumili siya. At pangalawa po, ordain sa King James. Hinirang niya ang mga ito upang makasama niya at isugo upang mangaral. So sa mga disciples pala kinakailangan, hindi po ito yung sabihin natin na yung mga kung sino lang diyan, mga pupulutin mo lang basta, hindi po. Pipiliin. Now, ang Panginoong Yesus naman, wala naman siyang problema kung pagkilala kung sino kanyang pinipili. Omniscient naman siya. Kilala niya lahat. No? Now tayo, hindi natin kilala. Pero may mga katangian na dapat nating i-consider po. No? So, doon tayo maghiram sa kaparaanan ng Panginoon. Bago pa man po na ang Panginoon ay pumili ng kanyang mga gagawing mga disciples, 12 disciples, siya po muna ay nag-pray and fast for 40 days. Prayer. Doon ako talaga pong nag-iisip, kailangan pa ba ito ng Panginoon? Di ba siya may lahat ng kapangyarihan? Nandyan sa Kanya upang isagawa yon. Bakit pa siya ay mag-ipon pa ng kapangyarihan o ng wisdom upang siya po ay pumili wisely? So, may lesson para sa atin na kung nais natin po na tayo po ay sumabak, tumupad nito pong discipleship na ito ang pinakamalaki na utos ng Panginoon sa bawat isang mananampalataya, kailangan talaga piliin natin mag-pray tayo. Lord, sino kaya ang nais mo na aking i-disciple? Yun. Magtatanong-tanong talaga tayo sa Panginoon. Ano lang yan, sagi ng Panginoon. Kanya na lang yan na ilagay sa iyong isipan kung sino ang
taong yon. Pero suffice it to say, no, kailangan piliin talaga siya. Yun ang una kasi na formula. Pipiliin. At ang ating ginamit nga po, select carefully. Now, mayroon pa po ating mapagkuhanan po ng ating lesson or atin pong parang batayan, no? Yung 2 Timothy chapter 2 verse 2, yun po ay nabanggit na natin noong nakaraan. Anong sabi ng Apostol Pablo kay Timoteo? Sabi be filled with the grace of God. Okay? And then, binanggit niya, and commit thou to faithful men. Ibigay mo, o kaya iyong hanapin itong mga faithful men at i-commit sa kanila yung mga bagay, the things which you have learned of me. Yung tinuro ko sa iyo ding i-commit o iyo ding ituro kanino? Mga faithful men. See? Kaya nga, sa discipleship, kailangan talaga humanap sa mga faithful na sila ay hindi talaga naging disciple o hindi sila talaga sumabak sa discipleship. No po? Kaya, yun na po. Kinakailangan talaga magsimulang manalangin katulad ng ginawa ng Panginoon. Kung magawa nyo 40 days prayer and fasting bago mag-discipleship, sige, okay. Pero you take it into a prayerful consideration. Sino po, Panginoon, ang nais nyo na aking i-disciple? Ayun. Magtanong talaga tayo sa Panginoon. Okay. Number 2, na atin pong formula, no? Invest your life or your time. Kailangan talaga po na mag-invest o kaya magbigay no, ng ating buhay natin, no? At ng ating panahon para sa gawain na ito. Okay? So, mayroon pong 3 na mga mahalaga na mga bagay sa pag-invest natin o sa pagbigay natin ng ating panahon sa discipleship na ito. 3 mahalaga na mga bagay. Ano-ano ang ating gagawin doon? Number 1, yung ating magiging disciple, turuan natin na magiging prayerful. Okay? Ano pong sinasabi ng Lucas, Kabanatang 11, Talatang 1? Yan. Ito ay classic na sa atin, no? Minsan, nanalangin si Jesus sa isang lugar nang siya ay matapos, sinabi ng isa sa kaniyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin. Tulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Now, hindi lang ito first time sa kay Jesus. Ano na pala ito? Ginagawa na rin pala ni John the Baptist. Bawat isang yung discipler o disciple maker, kinakailangan kanya na ito natutunan. Alam niyo po, na-observe nila, kaya nga sinabi nila sa Panginoon,
yung prayer life ng Panginoong Hesus. Kaya nga po, ang cycle ng discipleship, magmula sa atin, doon sa ating maging disciple. At yung naging disciple natin, doon din naman sa susunod niyang i-disciple. Kung ang discipler, yung halimbawa, yung nagsimula, halimbawa sa case ni Apostle Paul, baka ma-record yung yung ano po, sa case ni Apostle Paul, na mamaya ating matunghayan yon. Ganon din po ang nangyari, no? Sa case ng Panginoong Hesus, wala rin. Wala ring pagkakaiba. Yun din ang nangyari, no? Dahil nakita nila ang Panginoon na prayerful. Di po ba sa isang bahagi sa Mark 1:35, a great while before day, wala pang yung sikat o liwanag ng araw, okay, nawala ng Panginoong Hesus. Pagising, saan na bang Panginoon? Kasi kasama naman nila lagi eh. Saan na siya? Nalaman nila, nandun na pala sa yung bundukin na bahagi at nananalangin. See? One time, buong gabi, kanya pong binigay para sa panalangin. And yet, ito po ang aking uulitin. Siya po ay God's only Son. At siya po ay Diyos. God of the very God. Hindi po siya, katulad sa atin, tao, siya po ay anak ng Diyos at Diyos din po mismo. So bakit siya ay magbigay ng itong mahabang panahon sa panalangin? Bakit kinakailangan mag-invest siya sa kanyang buhay sa panalangin? Bakit? For the sake of example, for the sake of emulation. Ibig sabihin po, para magaya. Paano mo gayahin yung isang habit na hindi mo nakita sa isang tao? So, nakita nila sa Panginoon, lumapit sila one time sa Panginoon at sinabi nila, Lord, teach us to pray. Kaya that presupposes na ang isang discipler po, ang magdi-disciple, prayerful siya. Now, in my case, I'm trying my best na maging ganun po. So, kung sino yung, by the grace of God, aking i-disciple, makatch, makuha din. At siya po ay mahawa din at magiging isang prayerful na discipler. Maging discipler din siya eh. So, yun po, ang kauna-una talaga, prayer. Alam nyo, ang ika nga natin, parang neglected. Parang hindi pinapansin ng marami. Prayer. Paano po na sinasabi ko yan? Paano yan? Punta kayo sa prayer meeting. Ang sukat daw ng measurement ng prayerfulness ng isang church pag pumunta kayo sa prayer meeting. Ang isang church ay prayerful kapag ang dami ng uma-attend ng service, ganun din po ang dami ng uma-attend sa prayer meeting. Yun po ang pinakasukatan na ang isang church ay prayerful. Now,
tayo po ay i-initiate, nagsusumikap tayo na ma-impress natin itong prayerfulness. So, salip na tayo 5 to 6 noong panahon ng pandemic, nagiging 6 to 7 na lang, no? Ginawa natin po from 5 to 7. Kasi ang 5 to 6, prayer meeting yan. Andali. 5 to 7. Tapos 7 to 6 to 7. Tapos 7 to 9. Yun ang tawag natin, extended prayer meeting. At doon talaga po, mahihiwalay yung mga meron talaga pong kabigatan sa prayer, sa walang kabigatan. Dahil, pupunta siya. Dahil, pagkakataon niya na makapag-prayer siya. Di ba? Pero, ilan po ang meron talagang kabigatan sa prayer? Now, nagdagdag tayo ng, ano tawag natin? Dawn prayer. Ang dawn prayer natin, 5 to 7. Okay? So, una, meron pang mga pila kalugas. Uy, binisaya man yan dong. May mga ilan-ilan. Ngayon, ano na lang, trio na lang, tatlo-tatlo na lang. So, hindi pa rin nasisero. Praise God. Okay. Pero sa biyaya ng Panginoon, patuloy pa rin tayo. Dahil, yun po talaga ang nais natin na atin pong mahubog sa mga disciples o magiging mga disciples. Now, baka ganito na ang ating pag-iisip. Pastor, parang sayang yata yung oras na yan. Kasi alam na ng Diyos, kahit na hindi na tayo mag-prayer, alam na niya. Sabi ng Bible, bago pa raw natin na sabi, alam na niya. Before you pray, He will answer. Alam na niya. So, bakit pahabain pa natin ang prayer? Na ano po talaga ang essence ng yung tinatawag natin na yung extended prayer? Naalala niyo po yung isang tao na siya ay possessed ng isang demon, na yung demon, pagka siya ay inatake, siya ay bigla na lang hinahagis sa apoy, kung hindi man sa apoy, sa tubig. Diba? Now, dinala sa mga disciples at kanilang sinubukang i-cast out, no? Anong nangyari? Effect. Hindi ho talaga nila na-cast out yon. So, siguro na napagod na sila, namamaos na sila sa kakasigaw, "Layos ka! Demonyo, layos ka!" Nawala ng boses nila, sisigaw, pinapalayas nila. Okay. Now, sabi nila, punta natin ang ating guro. Tanungin natin, "Panginoon, ano bang problema?" Okay, sabi ng Panginoon, "This does not come but by prayer and fasting." Mga kapatid, napakahalaga po yan. No? Mayroon tayong yung tinatawag natin na matagalan na problema, matagalan na sakit, matagalan na yung hinihingi sa Panginoon ay hindi pa nabibigay. Subukan niyo po, prayer and fasting. Ewan ko, narinig niyo po, ito ginagawa ng mga Koreano. Diyan po sa Buso-Buso, may prayer mountain po diyan.
At hinahanap ko nga yung aking materials kasi baka mahanap ko lang later on. Pero may isang nanay po, yung kanyang anak ay nagiging tibo. Yung ang anak niyang babae. At talagang hindi niya matanggap-tanggap na naging tibo. Yung pinalitan niya yung ayos, yung pagkababae niya, ang kanyang dating ay naging lalaki. Umakyat siya sa prayer mountain sa Buso-Buso, no? At siya po ay nag-prevail sa prayer. Mga after siguro po mga 13th day, parang ganon, no? Or 16th day, parang ganon. Hindi ko na ma-recall exactly. Nangusap ang Panginoon sa kanya. Sabi ng Panginoon sa kanya, sige, bumaba ka na, umuwi ka na sa inyo, ang iyong kahilingan, sagot na. So, bumaba po yung mother, pumunta doon sa bahay nila. Hulaan nyo, sino ang kanyang nakita doon sa bahay? Yung si Tibo, nakabistida na. At anong sabi ng kanyang anak na Tibo? Sabi niya, Nay, talagang kinonvict ako ng Panginoon at akin na ngayon tatalikuran yung aking pagka-pervert. So, kung yung nanay ay sumuko at tumigil siya, siguro sabihin natin kung up to 3 days lang siya, 5 days sumuko na siya, ay hindi po naayos yun. No? Pero nag-prevail siya. Sabi niya, hanggat hindi niyo, Panginoon, sinasagot yung aking prayer, hindi ako bababa. Way back po, mga early 90s, kami po ay pinaintulutan ng Panginoon makapunta po sa Korea, South Korea. No? Medyo thrilling na rin po ang Korea ngayon, peninsula, tawag nila. Nung nagpunta kami doon, pinasyal kami, dumaan po kami sa mga malalaking buildings, sa malayo lang, malapit na po yun sa yung tinatawag na 13th parallel, kung saan po nandoon yung North Korea. At alam niyo naman po ang mga balita ngayon, ang North Korea ay nagpapakawala na ng mga missiles. At sabi nila, meron na kaming nuclear bomb. Kaya mag-ayos-ayos kayo, ha? Wag kayo banta-banta sa amin, ha? Oh. Ang Japan, pinaliparan nila. Nagalit yung Japan. Ngayon, ang ano naman, yung Korea, South Korea. Alam nyo, ito mga sinasabi ng mga Christians. Kasi, alam nyo, sa Korea, talagang pinagpala sila, no? Ang number ng mga Christians doon, almost kalahati ng kanilang populasyon. Kung may 100 tayo dito, million, 50 million Christians. Pero sa ngayon po, sa atin, ano lang tayo, less than 1/10 lang tayo. No? Pero doon sa Korea, maraming Christians talaga. At ang mga Christians pa doon ay mga prayerful. Kung pag-usapan ang prayer, nako, alam naman ninyo, panoorin niyo yung mga Korean, hindi telenovela, yun ang yun ang paborito nyo. Pumunta kayo doon sa mga Korean prayer services. No? Makita nyo talagang mapahiya. Mapahiya talaga tayo sa pag-pray. Kasi pag mag-pray mga Koreano, hindi lang natin maintindihan yung mga sinasabi nila. Sino ang halos pinakamayaman, second lang sa Japan? Korea. Saan tayo bumili ng jet plane natin, yung pang-atake natin, warplane?
Sa Korea. Saan tayo nagpagawa ng mga frigates natin? Korea. Di po ba? Anong paborito natin ngayon na pagkain? Ha? Kimchi, samgyeopsal. Ha? Pambihira. Anong maraming mga sasakyan ngayon nakikita natin sa kalsada natin? Kia, Hyundai, ano pa yung mga Korea na mga... Yung Pinas, ano ang produkto ng Pinas na sasakyan? Ha? O tricycle. Jeep, ang jeep, nakarag-karag pa. Alam nyo, ang sabi ng Biblia na a nation that fears God will be blessed. Ano lang po yun? Resulta lang po yun. Kinalalabasan lang po yun dahil sa kanilang pagiging prayerful. Now, bilisan ko po ito. Pangalawa po na sa bagay maiksil nitong ating message. Dito ko lang ini-emphasize. Pangalawa po, may 3 P's tayo. Una po ay prayer. Pangalawa po ay perseverance. Tumungo po tayo sa Pilipos po, chapter 1 at saka 29 po. Pilipos, chapter 1 and verse 29. Okay. Kita natin. Dahil ipinagkaloob niya sa inyo, hindi lamang ang manalig sa Kanya. Ang English sabi, not only to believe in Him, but ano daw? Kundi ang magtiis din naman alang-alang kay Kristo. Sa English sabi, but to suffer for His sake. Ang pinakamahirap na gagawin sa tanang buhay ay magtiis. Ayaw ng tao magtiis, di ho ba? Oh. Kayo po ba ay nabigyan na ng singsing ng inyong irog? Yan. Sino po sa inyo ang tumanggap na ng engagement ring? Tingnan ko, mayroon ba? Wala. Yung tumanggap po ng wedding ring, wala rin. Ayun, exhibit ni Sister Lee. Tumanggap na po ba kayo ng sapphire ring? Suot niyo po yan, no? Pakita niyo po, ako ay hindi lang nanalig, sumampalataya sa Panginoon, ako ay handa na magtiis, mag-suffer para sa Panginoon. Yun po ang ayaw ng marami. Kunting problema lang, kunting kibot lang ay sumusuko na. Yun po ang dahilan kung bakit ay hindi po nagiging disciple. Kasi po ang disciple ay willing po siya na mag-suffer. Now, ayon ko lang kung kayo ay naka-encounter sa Facebook, ano lang ito, parang by chance, si Joyce Pring. Na-encounter yun doon? Hindi ko makalimutan. Kasi si Joyce Pring, hindi ko sa kilala, isang Christian. At kanyang sabi niya, hindi tayo maliligtas sa mga good works natin o kaya sa religion o kaya nabanggit yata niya tungkol sa mga santos, mga saints at saka kay Mary. Nako, sangkatutak po na mga pangbabas sa kanya. Ngayon po, to the rescue naman ang mga Christians. At nakita ko nga doon si Pastor Manching, Pastor Gani, to the rescue. Huwag kang mag-alala. Yan ang sabi ng Panginoon. Kung tayo ay sumunod sa Kanya,
tayo talaga ay mag-suffer dahil sa ating pagsunod sa Kanya. Oh. Ako naman, nag-contribute din ako ng konti doon sa kay Joyce Pring. Pero, alam nyo po, yun po ang essential component para maging disciple. Willing na mag-suffer. Kasi, kung susunod ka sa Panginoon, yan ang prescribe ng Panginoon. Ikaw ay mag-suffer. Laitin ka, mapahiya ka, dahil sa iyong pananampalataya, dahil sa pagsunod mo sa Panginoon. Kaya nga po, not only to believe in Him, but also to suffer for His sake. Pangatlo po, tatlo lang po ito. Progress, o kaya kailangan po siya may growth. Now, hindi natin basahin po yung Acts 20:31 to 32. Kung naka-print ba? Meron? Sige po, para mabilis lang. Acts chapter 20:31. Tingnan niyo po ang sinasabi ng Acts 20:31 to 32. Okay. Yung pong mga mahalagang mga bagay lang, no? Kaya't mag-ingat kayo, alalahanin ninyong tinuruan ko kayo araw at gabi sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. Okay, 32. At ngayoy itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa Kanyang salita, nagpapahayag ng Kanyang kagandahang loob. Ito ang makakapagpatibay sa inyo at makakapagbigay ng mga pagpapalang inilaan sa lahat ng Kanyang ginawang banal. Ang actually diniscuss ni Apostle Paul dito, yung mga pong pagdating niya, yun, marami po, pag-alis niya pala, marami po ang mga magsisialis. At papalit yung mga bulaang mga propeta. At sila ang magpapaligaw sa marami. Yun ang binabanggit niya. Kaya sabi niya, ipinagtatagubilin ko sa Diyos at sa Kanyang salita na magpapahayag ng Kanyang kagandahang loob. Sa English sinasabi, His word that will strengthen you. Now, yung pong mahalaga rito sa growth ng isang mananampalataya ay kanya pong yung kanyang pagbigay ng panahon sa salita ng Panginoon. Yun po ang magpapalakas ng kanyang loob sa harap ng mga pagsusubok na dumadating. 2 Timothy, now ito, gusto ko talaga basahin ito po. Chapter 2, 15 at saka 16 po. 2 Timothy, chapter 2, 16, 15 at saka 16 po, no? Sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Sikapin na magiging kalugod-lugod. Study to show yourself approved unto God. Ang parang sabihin natin, trajectory, ang patutunguhan po talaga ng isang disciple ay patungo sa pagiging approved at saka pleasing sa harapan ng Panginoon. Pwede niya po lukuhin ang mga nag-o-observe sa Kanya. Hindi mo maluloko ang Diyos. Kailangan, pagka tanungin mo ang Panginoon, Panginoon, ikaw ba ay nalugod sa akin? O wala nang pwedeng cover up dyan. Pero pagka sa harap ng tao, pwede po natin na magiging parang drama, no? Pwede natin mali isang salita, iba naman ang ating gawa. Pero ang exhortation dito, ito,
dapat atin po talagang pagsisikapan, yan po ang progress, ang growth na dapat mangyari po sa atin, no? Na tayo po ay magiging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Iwasan mo ang mga usapang walang paggalang sa Diyos, sapagkat ang mga iyan ang lalong maglalayo ng tao sa Diyos. O, ka na mag-engage, involved. Tingnan niyo po sa 22. Oh. Kaya nga, iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Yan, paano? Ang iba hindi naman kabataan. Sa halip ay pagsikapan mong maging matuwid, tapat, mapagmahal, at mapayapa kasama ng mga taong may pusong malinis na tumatawag sa Panginoon. Iwasan mo ang mga hangal at walang kabuluhang pakikipagtalo, sapagkat alam mo namang nauuwi lamang iyan sa mga pag-aaway. Hanggang 26 po. Ang lingkod ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away. Sa halip ay dapat siyang maging mabait sa lahat, mahusay magturo at matiyaga, mahinahon niyang itinutuwid ang mga sumasalungat sa Kanya, baka sakaling sila'y bigyan ng Diyos ng pagkakataong magsisit, tumalikod sa kanilang mga kasalanan at malaman nila ang katotohanan. See? Kinakailangan, aayusin niya yung kanyang buhay na magiging kalugod-lugod, una sa Panginoon, pangalawa, sa mga nag-o-observe sa Kanya. Hindi ho natin maubos isip na isang disciple, chismosa. Wala po lugar, no? Wala po puwang. Yung mga ganun-ganun. Paano ka makadisciple? Makadisciple ka, pero yung disciple mo yon ay chismoso din or chismosa din. Dahil nakita niya na, chismoso itong nagdi-disciple sa akin. Ganun na rin siya. See? Kaya nga po, kailangan nag-grow. Pero ang magbigay po talaga ng growth sa isa, yung sabi, study, alamin, basahin ang salita ng Diyos upang ikaw ay magiging approve sa harapan ng Diyos. Okay, tayo magtatapos na po. Pangatlo, ano po ang pangatlo natin? Commend, involve them in the ministry. At yan po, atin na pong nabasa yan, 2 Timothy 2:2, no po, na nung nakaraan, pero for the sake of repetition, ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. So ito po pala, i-commend siya sa ministry na kanya naman hahanapin yung kanyang madi-disciple. Pero ang kanya pong madi-disciple ay mga faithful men. Kita niyo po ang cycle. Isang faithful na alagad ng Panginoon, siya ay mag-disciple sa isang faithful at yung isang faithful na Christian, mag-disciple din siya, magkaroon din ng another faithful. So, alam niyo po, hindi po tayo magkukulang sa mga matatapat, mga faithful. Pero nagsisimula talaga po yan sa ating sarili. Panginoon, gawin niyo ako na isang faithful na alagad niyo. 2021 po, yan na lang pong huli natin. So, sinasabi po sa 20 at saka 21, sa isang malaking bahay ay may iba't ibang uri ng kasangkapan, may yari sa ginto o pilak at mayroon namang yari sa kahoy o putik, clay. May ginagamit para sa mga tanging okasyon at mayroon namang pang-araw-araw. Ang sinumang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang
na tatangi, malilinis, at karapat-dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. Isabak sa ministry. Pero, malinaw po ang instruction dito. Sila po ang nagbukod na ng kanilang sarili para sa ministry, para sa gawain. Ano po ang kanilang ginawa? Nagpagamit, una sa lahat. Pangalawa, naglinis ng kanilang buhay. Ang example ni Apostle Paul dito, sabi niya, sa isang bahay, may mga nakikita kayo, ang iba dekorasyon lang. Pero yung iba talaga, punta ka sa toolbox, yung mga bagay na yan, ginagamit para sa paggawa. Now, sa simbahan, yung bahay na sinasabi niya, parang simbahan din yan. Sa isang simbahan, itong local na congregation. Ano ba tayo dito? Palamuti lang tayo? Tagapagpainit lang ng upuan? Tayo po ba ay nagpapabeauty lang? Ayan. O kaya tayo ay sumasabak po sa gawain, the work of the ministry. At ito po ang challenge ko at ako sorry lang po, tatapusin ko na ito. Ito po, hanapin natin ang ating bahagi sa gawain. Ang isang awit nagsasabi, there's a place for everyone. There's a place for you. Basta lang magpagamit tayo. At ngayon po ako po ay namamanhika na magsimula tayo magtanong-tanong sa Panginoon. Panginoon, magbabalik ka na muli. Naku, ano bang aking nagawa para sa iyo, Panginoon? Sabi ng Bible, pag akyat natin, prayer, yung tawag na marriage supper of the Lamb. Ikakasal tayo sa Kanya. At tayo po ay magkaroon ng isang yung punsyon, yung isang parang malakihang yung handaan. At tayo ay magkaroon ng one last time na supper with the Lamb, with Jesus Christ. At pagkatapos po, mamimigay siya ng mga rewards. Mamimigay siya. 5 crowns, ating napag-aralan na yan, ayaw ko lang kung maalaala natin. 5 crowns. Alam nyo, mahirap talaga, nakapalangit nga, pero wala ka talagang ipakita na, Panginoon, ito, may crown ako, at least nakagawa ako para sa iyo. Kaya, mga kapatid, unang-una, alamin natin talaga kung nasa Panginoon tayo. Pangalawa, alamin natin kung tayo ay dekorasyon lang. Mayroon tayo bang ginagawa para sa Panginoon? Ay magunos dili na. No? Time to work. No? Work while the night is not coming. Work while it is day. For the night comes when no one can work. Tayo po ay magsitayo. Nalangin tayo, Panginoon. Kinikilala namin na talagang isa pong hamon ito. At maaring, Lord, nasa kaduluduluhan na po kami. Maaring hindi na po din namin, Panginoon, matupad itong inyong sinasabi. Kami ay humayo sa buong daigdig at gawing disciple o alagad ang lahat ng mga tao. Kaya Panginoon, ipahintulot niyo po na sa ngayon ay magiging obedient kami. Habang tayo nakayuko, diyan sa inyong kinatayuan, sabihin lang po sa Kanya, Panginoon, nais kong tumigil na sa aking paglalakwatsa at kayon, Panginoon, nais ko na magpagamit para sa inyo, sa inyong gawain. Yes, Lord, in Jesus' name, Amen. Mayroon pong
akong inano